Okay, di na tayo kapakatagal. Tayo po mag-aaral na ng salita ng ating Ama. Let's open our Bible in Genesis chapter 16, verses 1 to 6. Genesis, pakilakas nga na konti para hindi ako nahihirapan. Kaya nga tayo may mic eh. Genesis chapter 16, verses 1 hanggang verse 6. Okay? We are all familiar with this story, but right now, balikan natin siya for us to somehow to observe it in another angle. Okay? At maganda ang story na to. At ganito po ang ating matutunghayan. Now, Sarai, Abram's wife, bare him no children. And she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. And Sarai said unto Abram, Behold now, the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid, and it may be, notice the word, may be, that I may obtain children by her. Before that, let me punctuate some comments. Sa chapter 5 kasi, pinangakuan ng Diyos si Abram na magkakaanak siya. Actually, twice ang ginawa ito eh. Nung una, sabi niya, hindi ako magkakaanak kasi itong aking pamangkin and even Eliezer, yung kanyang alipin, considered as candidate na magmamana ng lahat. Yung pangalawang time na pinangakuan uli siya ng Panginoon, sabi naman ni Abraham, that you will enlarge Ismael. Ito yung pangalawa na yun. Pero alam mo yun, siguradong pangako ng Panginoon. So wala ho tayong dapat pagdudahan. Okay? So tuloy po natin. And Abram hearkened to the voice of, sino daw? Sarai. O, sino pinakinggan? Sarai. And Sarai, verse 3, Abram's wife took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan. So bakit sinabi yon? Kasi nga, sa ganitong panahon, kapag kayo'y nag-work to have a close relationship to God, and that equals to maturity. So, ibig sabihin, this time around, dapat mature na siya enough to understand kung ano nga ba talaga ang pangako ng Diyos at ang karakter ng Diyos. Okay? So, it reveals na hindi pa. So, tuloy po natin. And gave her to her husband, Abram, to be his wife. Ito nga si Hagar yon. Verse 4. And Hagar went, and he went in unto Hagar, and she conceived, nagdalang tao, and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. So it didn't go yung expectation ni Sarai. Okay, so ang trabaho niya lang, mag-aanak para sa kanya. But sadly, medyo lumaban itong si Hagar. Wag mo kong tratuhin na alipin, tandaan mo na sa akin ang anak ni Abraham. So, na-insulto. Okay, so tuloy po natin. Verse 5, And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee. Galing, no? Sabi niya, kasalanan mo to. Siguro sabi ni Abram, nangyari. Tuloy po natin. I have given my maid unto thy bosom, and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judge between me and thee. Aba, ginamit niya pa yung ng Panginoon. Di ba? So, tuloy po natin. But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thy hand. Okay? Do to her as it pleaseth thee. Okay? So, yan ang nagagawa ng mga lalaking walang buto. Mga walang paninindigan. Okay? So, tuloy pa natin. And when Sarai dealt hardly with her. So, syempre. Diba? So, anong ginawa ni Hagar? She fled from her face. Tayo manalangin. Panginoon, purihin po ang pagkabasa ng banal na salita. Alam po namin na mga bagay na ito nangyari nang nagdaan sa iyong bansang Israel, ang banal na bansa, sapagkat ito ay pag-aari mo. Hiningi po namin, Ama,
na bagaman kami ay isang grupo o isang pamilya na tinatawag pong iglesia, help us, Lord, to understand and to apply the principles of following you. And help us, Lord, to see. Open our eyes that we may behold wondrous things out of your law. Hiningi po namin ito, Ama, sapagkat alam po namin na kung wala po pangusap ng Banal na Espiritu, we are helpless, we are limited. But through the power and the working of the Spirit, ang mga imposibleng bagay ay magiging posible. Kaya minsan pa, Ama, samahan niyo po kami. Hiningi po namin ito lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let us sit down, maupo tayo at tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. Now, last Sunday, we have studied about being a work of God. Okay? Not a work of art, but a work of God. And when God works, it's a work of art. So, sabihin talagang maayos, malinis. Okay? At tinuturo sa atin ng Panginoon na matutunan po natin ang makinig sa Kanyang salita at i-apply po ito. And when we are studying God's Word, again, it's an opportunity for us to expand. Okay? Mas lalong lumago. Dahil sabi nga natin, kapag tayo po'y malapit sa Panginoon, imposible na hindi po tayo pagpalain. Kaya nga ang question dyan, ay kung magpapala ba ang Diyos hindi question kung magpapala ang Diyos kundi ang question kung nagtatapat po tayo sa Kanya. Now dito sa ating pag-aaralan, by the way, title po natin is When a Couple is Disobedient to God's Word. When a couple is disobedient to God's Word. Nag-iiba na naman tayo. Last time, worker na sa mga pang-mag-asawa naman. Okay? But generally speaking, it speaks to us all because we are all followers of God o taga-sunod ng Diyos. We cannot apply the term Christianity in the time of Abraham kasi nga wala pa naman ang Panginoon dito. But we can say that all of us are what? Followers of God. Tagapagsunod po tayo or taga-sunod po tayo ng ating Diyos. Now, ano po yung pwede po nating matunghayan sa kwentong ito sapagkat nakita po natin, mga kapatid, na kapag ang Diyos ay nangako, lagi niya itong tinutupad. Always remember that. Okay? When God promise, okay, when He says He will do it, gagawin niya po yan. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Paulit-ulit po itong natutupad, paulit-ulit po itong nakikita, nasasaksihan ng bansang Israel, di ba? And the people before that and the people after that, up to our time, sa panahon po natin ngayon, mangyayari po ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. The promise, the prophecies, everything na sinabi po sa atin. Kaya nga, wala po tayong gagawin as a child of God to be what? A keeper of God's promise. Meron ang ministry, ang pangalan po niya, Promise Keepers. Okay? So, ang trabaho po nila ay tandaan ng pangako ng Diyos, isabuhay ang kalooban ng Diyos, at makikita nila ang pangako ng Diyos na matutupad sa mga taong sumusunod. Ang ganda ho nun. Amen? Kaya we should be, achieve to become a what? A promise keeper ng ating pong Panginoon. Now, dito ho, tungayan po natin yung story, Now, the story gives us a hope, that even in our situation, no matter how difficult it is, alam mo yun, meron po tayong kakayanang magpatuloy sa kabila ng pangit na sitwasyon. Nakikinig po ba kayo? Bakit po sinabing pangit? Madalas po kasi, ang tendency kung paano po natin i-describe yung ating pong nararanasan ay base sa pang-sukat ng mundo. Kasi sa mundo, kapag wala kang ganito, wala kang ganyan, mahirap ka. Hindi ho sa Panginoon. Amen? Kaya nga kinakailangan nating magkaroon ng bagong buhay or binagong buhay sa Panginoon upang mapalitan yung kaisipan na panlupa, kundi mapalitan na kaisipang panlangit. Sapagkat ang mga panlupa, alam naman natin, ito ay panandalian, ito po hindi tumatagal. Ngunit kapag tayo po may kaisipang panlangit, alam mo yun, hindi tayo taga rito, so we are not, alam mo yun, somehow being crazy to get things sa mundong ito, sapagkat ano itong mga bagay nito? Temporal lang. Amen? Last week, sabi ko nga, mga worker, let's have, palitan natin. Estudyante naman tayo.
Okay? What are the principle na pwede yung matutunan? Gusto ko tandaan nyo ito, mga estudyante. Okay? Tandaan nyo ito, please. Okay? We celebrate academic excellence, okay, only if we prioritize spiritual excellence. Nakikinig pa? Ulitin ko ha. We celebrate academic excellence provided if, di ba, only we prioritize spiritual excellence. So meaning to say, okay, sige, natutuwa tayo, mataas ang grade nyo, kagaya ng sinasabi nyo kanina, may na-achieve kayo sa school, okay yon. Okay? Okay. Pero, kapag ang mga bagay na yan ay nangunguna at napapabayaan natin ang relasyon natin sa Diyos, hindi po ito maganda. Pero, inuuna mo ang Diyos, okay, at nag-e-excel ka pa academically, then therefore we are celebrating that. Imaginein mo, di ba, kahit na busy ka, ang priority, yung paglilingkod, ha? Hindi yung pag-aaral. Minsan kasi nangyari, ang sipag sa pag-aaral, pero nakapaglilingkod sa Diyos. Mali ho yun. Dapat una lagi, naglilingkod sa Panginoon. Secondary na lang yung pag-aaral. At kapag nag-e-excel ka dyan, kahit na naglilingkod ka, amen, praise the Lord. Alam mo yun, dapat nating ikatawa po yan. Amen? Ulitin ko. Okay, ulitin ko. We celebrate academic excellence only if we prioritize spiritual excellence. So the next question will be, what is a spiritual excellence? Spiritual excellence can only be achieved by walking in the Spirit. Amen? Parang memory verse lang natin, ano? Amen? Diba? Kaya maraming estudyante, pag nagte-testimony tuloy, lulugu-lugula kasi makaila grades. Sa atin dito, dapat napapalitan na yan. Kasi ang priority natin, paglilingkod sa Diyos. Dahil naglilingkod ka, hindi ibig sabihin nun na hindi ka na nag-aaral mabuti. Mali ho yun, ha? Ang sinasabi natin, kapag naglilingkod tayo sa Diyos, even in your studies, nag-aaral ka mabuti. Ngayon, kahit mababa ang grade mo, kahit bumagsak ka pa dyan, it doesn't matter kasi para sa atin, ginawa natin yung the best. Kasi meron mga tao talaga, magaling talaga academically. Ganun talaga eh. Kaya nga, ang goal ng mananampalataya, priority po niya is to give glory to God. Amen? Nakukuha po niyo? Kaya huwag ko kayo malulungkot, mga kapatid. Okay? Hindi ho dyan nabubuhay ang mananampalataya, kundi ang mananampalataya ay nabubuhay, saan? Sa kalooban ng Diyos, sa pagsunod sa Kanya. Ulitin ko, para at least maging malinaw ho sa inyo. Okay? Hindi ko sinasabi kayo mag-aral na mabuti. It's the opposite. Mag-aral kayo mabuti. Pero higit sa lahat, unahin po natin ang tamang relasyon po natin sa Diyos. And you will see the blessing of God beyond the expectation na inaakala po ninyo. Kasi ang Panginoon, ibang gumawa po yan eh. Amen? Ibang gumawa ang Panginoon sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Uulit-ulitin ko po sa inyo yan. Even in this world of craziness, God can do what? Miracle. Amen? In fact, pinag-aaral natin is a miracle itself. How crazy is this miracle? Saan ka makakakita? Bibigyan ng anak, pabubuntisin si Sarah, ang daming odds. Against all odds. Bakit? Una, matanda na siya. Actually, papunta na siyang menopausal. Pangalawa, baog ho siya. She's barren. Amen? Actually, medyo, ang nakakatawa dito, God has a sense of humor. Medyo pinatagal niya pa. Kaya kung mabasa niyo dito pagkatapos ito, natawa si Sarah. Ngayon pa ba ako magkakaroon na, alam na naman mag-asawa, yung desire to have sexual relationship with my husband sa ganitong edad namin? Kasi nagdi-deteriorate po yan eh. Okay? Pero siya, naisip niya yon. Tapos, naisip niya, paano mangyayari yon? O let's say, for example, sige, matanda na ako. Sige nga, paano ko i-breastfeed yung aking anak? Di ba? Kung yung nagbe-breastfeed, dapat may lumalabas na gatas. Sa kanya, siguro powder up. Nagigets po niyo? Kaya siguro siya natatawa. Alam mo yun, parang napaka-imposible. Pero sabi ng Panginoon,
Alam mo yan? For with God, nothing shall be impossible. Tingnan pa natin. When God asked the Israelites to conquur Ai, ngayon sabi niya kay Joshua, si Joshua, alam mo yan, wala siyang gagawin kundi sumunod na sa kalooban ng Panginoon eh. Remember, Joshua is a war tactician. Magaling siya sa war strategy. Ngayon sabihin ng Lord, okay, ganito gagawin nyo ha. Iikutan nyo yung wall of, ano ba? Ikutan nyo yung wall, dala-dala kayong ilaw, dala-dala yung ark, dala-dala kayong trumpet. Nagigets po niya? Nagigets po niya, mga kapatid? Noong ika-7th day, o yung huling pag-ikot po nila, ang ginawa nila, sumigaw po sila ng napakalakas out of their lungs, and they blow the trumpet, and ano po nangyari? To make the long story short, natalo po yun. In human, alam mo yun, reality, malabong mangyari yun. Pero sa Panginoon, naging reality. Kasi pinapakita lang ng Diyos, kapag nagtiwala sa Kanya, everything is possible. Ganon din si Sarah dito. Okay? Ganon din po siya dito, mga kapatid. So, ano ngayon ang dapat po nating makita? When we are obedient to God's Word, everything is possible. Amen? Ngayon, titignan po natin on the negative side. Okay? Itong mag-asawang ito, they must understand who God is. That's why yung kanilang spiritual journey, nagtsatsaga, nagtitiis, nagtuturo ang Panginoon sa mag-asawang ito. Specifically kay Sarah. Okay, tingnan muna natin si Sarah. Even though kinakailangan mag-stand out ni Abraham because he is the head of the family, anong nangyayari kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon? Everything will go out of place. Okay? Lahat ng bagay na wala sa lugar, hindi ho maganda. Tama? Tama? Lalaki ka, tapos feeling mo babae ka, parang di tama yun. Nagigets? Ang dami yung kalokohan ngayon. Okay? Ang daming kabaliwan ang nangyayari sa mundo. Kung ikaw ay mananampalataya at inuutusan ka na mabuhay ka ayon sa salita ng Panginoon, hindi ho yung suggestion. Ano yan? Manual po yan para malaman mo kung paano mabuhay ng tama. Amen? Now, tignan po natin ito. When a couple disobey God's word, what will happen? Anong ginawa po niya? She did not trust in God's promise. Hindi po siya nagtiwala or nakinig sa salita or sa pangako ng Diyos. Okay? Tingnan nga po natin. Let's look at verse 2. And Sarai said unto Abraham, Behold, now the Lord had restrained me from bearing. What is that statement? Alam niyo na yung sitwasyon. Amen? Hello? Alam mo yung sitwasyon. In fact, alam niya rin yung pangako ng Diyos. Siyempre, mag-asawa, alam ka hindi nag-uusap. Atras nga tayo sa chapter 15. Tignan natin sa verse 4. Genesis 15:4. Okay? Genesis 15:4. Sabi dito, ganito, And behold, the word of the Lord came unto him, saying, ano yung sinabi ng word of the Lord? This shall not be thine heir. Context. Anong ibig sabihin yan? Aatras tayo sa verse 3. And Abraham said, kasi sinabihan siya ng Panginoon, magkakaanak siya. Then sa verse 3 sabi niya, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. Tinutukoy niya po dito si Eleazar. Okay, sino si Eleazar? Siya po yung alipin na nung mag-aasawa na si Isaac, alam mo yun, pinatong niya yung kamay sa thigh and to make him a promise. Kasi nga, he's faithful, kumbaga, siya yung next in line bilang tagapagmana. Nung wala pa dito si Ismael. Okay? So ngayon, sabi, hindi mo ako binigyan ng anak. So kung sino ito, siya yung magiging tagapagmana ko. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ganyan ang mangyayari. Minsan ganun tayo eh. Alam mo yun, Lord, ito yung sitwasyon ko. Sinasabi ng Lord, anak, hindi ganyan ang gusto kong mangyari sa iyo. Pero dahil ikaw, parang imposible, walang way out, Lord, para mangyari kundi ito lang. Ganon silang mag-isip, mga kapatid. Ang ganyang klase ng pag-iisip, parang hindi ka anak ng Diyos. Naiintindihan niyo po ba ako? If we are a follower of God, we are a children of God, and God gives you the promise,
Dapat mo paniwalaan yun. Tuloy natin. Verse 4, And behold, the word of the Lord came unto him, to Abram, This shall not be thine heir. Hindi ito. Ang linaw mo. Hindi yan. Okay? But he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Oh, jump tayo ulit sa 16. Ano yung sabi ni Sarai? Pinrebent ako ng Diyos na hindi magkaanak. Alam niya eh. Ganyan ang nangyayari kapag alam mo ang salita ng Diyos at hindi mo ina-apply. Alam niya eh. Alam niya. Ngayon, dahil may sarili kang katalinuhan, sometimes you twist that. Baka nang isip ni Sarah, okay, sige, sa sarili mo sigurong binhi, pero hindi siguro sa akin. Nagigets niya? Nagigets niya? Baka ito yung kalooban ng Lord. Nagigets niyo? Ang sabi ni God, hindi sa sarili mong binhi. Ngayon, sabi ni Sarah, tagal na, mukhang walang nangyayari. Baka ito gusto mangyari ni Lord. Nagets niyo? Behold now, the Lord had restrained me. Siguro wala naman, siguro sabihin na natin, bigyan natin ng benefit of the doubt. Hindi siguro sinisisi ni Sarai si God, pero pwede maging possible yun eh. Pwede na siguro sabihin, Lord kasi kasi siya yung may gawa ng lahat, serado na yung kanakong womb. Pero given the benefit of the doubt, siguro nagkaroon na tinatawag po nating sariling interpretation, gagamit siya ngayon, nakaisip siya ng isang bagay na posibleng mangyari ang salita ng Diyos. Amen? So kaya sabi niya, I pray thee, kasi sabi niya, restrain me from bearing. I pray thee go into my maid, and it may be. Eto na tayo eh. Yung si baka naman, or alam mo yun, sa pamamagitan ni Hagar, magkaanak tayo sa pamamagitan niya. Actually, culturally wise, possible yon. Okay? Na ituturing na anak mo yan sa pamamagitan ng iyong alipin, kumbaga tinatawag na adoption, yung bata lang yon. Culturally speaking, pwede po yon. Pero dahil, alam mo yun, tandaan nyo iba kasing mangako ang Panginoon eh. Nakakailangan ito ng pananampalataya. Ang pananampalataya, kasama dyan, patience and trust. Nakikinig kayo? Yun yung mahirap sa lahat eh. Ano yun? Yung trust. Lalo na kapag may sarili kang talino, you are clever enough to do your own thing. Kapag may sinabi ang Lord sa'yo, nagiging mas matalino pa tayo sa Diyos eh. Ano pa mahirap? Patience. Masyado tayo nagmamadali. Kaya mo nagmamadali? Diba? Nakakatawang isipin, alam niyo naman na nag-aral uli ako ng college 36, 37, 38, 39, 40. No, 36. Kaya yung mga prof ko, talagang saludo, kamay at paay. Diba? Bakit? Kasi ang konsepto ng mga teacher na ito, hindi ka pa matanda para mag-aral, pwede pa. Ngayon, ang sinasabi ng Lord sa atin sa ganitong konsepto, huwag tayong magmadali. Amen? Bakit ba atat na atat kayong magkaroon ng boyfriend, magkaroon ng asawa? Bakit hindi mo na natin enjoy ang relationship natin sa Panginoon? And let God lead the way for you to understand that the only way for us to enjoy life is to have a relationship with Jesus and obeying His will. Amen po ba? Kailangan yun eh. So ngayon, sabi ko nga, itong ginawa nila, hindi sila nakinig sa Diyos. Amen? Lalo-lalo na si Abraham. Kasi sabi sa kasunod, and Abraham hearkened or listened to the voice of whom? Sarai. Wow. Si Abraham dapat ang lilid. Kaya sa mag-asawa, minsan, aminin natin, lalo na sa atin sa Pilipinas, we are a culture of woman
May mga babaeng nangunguna sa atin mga naunang panahon eh. Naging genetical something na yun eh. Provided, yes, pero hindi yan ang disenyo ng Panginoon. And if you are having difficulty sa mga mag-asawa, na para bang feeling nyo mahina yung asawa, you can work that out. Di ba? So, kung nahirapan mag-isip si mister, tulungan mo, misis. Di ba? You need to support the biblical principle. Kasi kapag ang mag-asawa, alam nila ang salita ng Diyos, hindi sila maliligaw. Titibay sila pareho sa relasyon nila sa isa't isa, tigit sa lahat, sa relasyon nila sa Diyos. Ito si Sarah, hindi eh. Okay? Siguro sabihin natin, dala ng frustration. Pero dapat kasi intindihin mo, ulitin mo ha, may pangako ang Diyos eh. Magtiwala ka at sumunod. Magtiwala ka at maghintay. Amen? So, she did not trust in God's promise or she did not listen to the Word of God. Pangalawa na makikita po natin dyan, she did not take responsibility on her action. Kapag hindi ka nakikinig o marunong makinig sa salita ng Diyos, alam mo yun, lahat ng ginagawa mo, bukod sa dinideny mo yung tinuturo ng Panginoon sa'yo, kapag nagkamali, hindi mo tanggap na nagkamali ka. At ganyan po yung nangyari kay Sarai. Tingnan po natin sa verse 4. In verse 4, so nagkaroon sila ng sariling paraan. Hindi paraan to ng hindi to paraan ng Diyos, paraan to ng tao. As clever as it seems, hindi to paraan ng Diyos. Siguro tanong, Pastor, why God allowed it to happen? Tatandaan po niyo. God has a perfect will for us to follow, for you to become successful, but also God a permissive will. Ano yung sabihin nun? May sinasabi ang Diyos. Kaso, medyo makulit ka eh. Pero para turuan ka ng Panginoon, anak, alam mo yan, wag mong niya kasi delikado yan. Pero para matuto ka, I will allow it. Ang tawag po dyan, permissive will. Hindi ibig sabihin gusto yan ng Diyos. Hindi. Pinayagan ng Panginoon kasi gusto kanya turuan. Pangit yan, pero diyan ka matututo. In fact, this permissive will of God leads up to now na ang anak ni Abraham kay Hagar, which is the Ishmaelite, they are, yung mga, yes, exactly. Sila yun. Sila yung number one, na ang anak ng Diyos, hindi naman siya. Sa Quran nila, yung in-offer ni Abraham, hindi si Isaac. Sa Quran nila, si Ismael, alam ko ni Kuya Don yan. Si Ismael yung in-offer. Alam mo ba yan? Ganun kalupit. Okay, ganun kalupit yung pagtutwist. But anyhow, balikan po natin ito. She did not take the responsibility on her action. Sabi ng verse 4, ganito. And he went to Hagar, nangyaring gusto nila eh. Okay? And she conceived, and when she saw that she conceived, her mistress was despised in her eyes. Ito ngayon, kapag minsan may sarili kang paraan, dahil hindi yan nakalooban ng Diyos, unexpected things happen. And those things na nangyayari, minsan hindi mo control at hindi mo inaasahan. Ang masaklap nito, dahil wala yung kamay ng Panginoon at may problema ka, hindi mo alam kung saan ka lalapit ngayon. Nakikinig po ba kayo? Yan ang danger ng isang mananampalataya ng mag-asawa na hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Ano nangyari? She despised in her eyes. Hindi inaasahan to. Expect niya kasi kapag nagkaanak si Hagar, siya yung, alam mo yun, sabihin na natin na nasunod yung gusto niya, kaso hindi yun na nangyari. Nanlaban itong sa Hagar. Natural, walang Diyos to eh. Egyptian to eh. Magiging alipin to ng bansang Israel. Nagigets po ninyo? Nagets? Si Hagar, Egyptian po yan. Tapos si Ismael, ito yung magiging kalaban na magpapahirap sa Israel, which is now, nangyayari pa nga eh. Nagets ninyo? Yan ang nangyayari. That is the consequence. Amen? In fact, that is number 3. Okay, so tuloy na po natin. Number 3,
She did not take her action seriously. Kanina, she did not take responsibility. Ngayon, she did not take her action seriously. Ang sabi sa verse 5, tuluyan po natin. And Sarai said unto Abraham, ang sabi niya, my wrong be upon thee. Kapag pumapalpak ka, di mo inaamin pagkakamali mo, naninisi ka pa. Galing, no? Ang tawag dyan, ano ba magandang word? Walang magandang word eh. Tawag dyan, kabobohan. Kasalanan mo, ituturo mo sa iba. Galing manuro. Alam mo kung anong principle ito? Pwede nyo makita to sa katauhan ni Adan at ni Eva. Ito, maging malinaw sa inyo to. Kailan ko lang din nabasa ito. Alam niyo po, nung natukso si Eva, ang kasing ideyang alam ko, o alam din natin lahat, wala si Adan noong time na yon. Tama? Pero they have found out in Hebrew language, kasi sa English, second person lang eh, you. Tama? In Hebrew language, yung you, magkasama sila nung tinukso itong si Eva ni Satanas. Na nahimik si Adan. Sabi ko, nga no. She allowed itong taong ito, si Eva nga, na to take the wheel, alam mo yan, to lead her family away from sinning sa pagkakasala. Kaya nga, ulitin ko to, kapag ang lalaki, hindi ka nagte-take na responsibility, then your family is in danger. Ngayon, wife, kung hindi mo tinutulungan ang iyong asawa to lead the family, therefore, huwag ko kayo magtaka kung hindi nagiging matagumpay ang buhay mag-asawa. And I'm not referring sa pagtatagumpay sa dami ng material. No, not that. Kundi pagtatagumpay, kundi nakikita niyo yung kalooban ng Diyos, nagiging masaya kayo sa mga bagay na meron kayo, naiintindihan ng mga bata na sa kabila ng kahirapan, mas pinipili dapat ang magkakasama sila. Alam mo yon? Minsan nakakalimutan natin yan eh. Okay? But now, God is teaching us that even in hardships, okay lang yan. Basta mahalaga, magkakasama kayo. Ako bilang pastor, pakinggan nyo ito, please. Ang turo ng Bible sa mag-asawa, sa kahirapan, sa kaginhawahan, sa karamdaman, sa kalusugan, walang maghiwalay. Hindi pwede na may asawa ka na mag-a-abroad ka. Napaka-stricto mo naman, Pastor. Hindi. Yun ang biblical principle eh. Kasi alam ni Satanas na kapag once na hindi matibay ang pagsasamahan ng mag-asawa, instead of dapat pangunahan ng pangako ng Diyos, mas pinangunahan ng pangangailangan ng pamilya, diyan bumabagsak ang maraming pamilyang Pilipino. Alam niyo ba na ang mga nag-a-abroad na mag-asawa, ang pinaka-downfall po nila, pangangaliwa, panganganan, lahat na, paatras, pasulong. Bakit? Wala eh. Nagigets po ninyo? So dito mga kapatid, kung bakit ko po ito sinisingit, sabi ko nga, God is giving us, alam mo yan, idea, principles in life, for us to learn. Huwag kayo masasaktan sapagkat ito yung totoo. Di ba? Kaya nga, makinig kayo mga young people, kapag ang mga nanliligaw sa inyo, kahit sabihin mong nasa edad yan, pero wala siyang maturity, huwag niyong papatulan yan. Di ba? He is a matured man trapped in a boy's body, o boy's, alam mo yan, mentality, ika nga. We need men. We need men na alam nila yung dapat nauuna, dapat inuuna yung Lord. Nakakalungkot isipin niya, yan ang nangyayari ngayon eh. Manindigan. So sa mga asawang babae, yan din tinuturo pa. Tulungan po niyo ang asawa ninyo. Huwag mo sabihin naman, kasi pastor, may nang decision itong asawa ko, nanay kayo nalo, etc. Tulungan mo. Mahina eh. No, kasalanan mo, pinatulang mo eh. Nagigets nyo? Nagigets? Amen? Hirap, no? Sige, asawa pa more.
Ang mas nakakalungkot pa dito, yung nag-asawa ng unbeliever. Naku, sakit sa ulo. I have learned, share ko lang ha, kapag ang isang Kristiyano nag-asawa ng di mananampalataya, nakalimutan ko lang isa 3 kasalanan ang nakukumit niya. Tindi. He or she deliberately disobey the Word of God. Grabe yun. Kasi sa church, lagi namang sinasabi, huwag kayong mag-asawa hindi mananampalataya. Alam mo yun? Nakita na ba kayo ng mag-asawang tupa at kambing? Tapos yung kambing, balbasan pa yan. Nee. Tatawa tayo, pero minsan, in love ka sa kambing. Yan, Lord, ano mo yun? Wala pa po yung pinagpe-pray ko, pwede ba ako mag-suggest? Ay, tayo Mabuborn again din siya, Lord. Ikaw may control? Nagigets po niyo. So I hope believers in Christ, alam yan, we should learn again to listen to God's Word. Kasi yung pag-aasawa ng di mananampalataya, yung utos ng Panginoon, hindi ho yung suggestion. Actually, that kind of commandment is a matter of life and death spiritually. Kaya pala, pansinin niyo, sa Old Testament, sa time ng Israelites, yun yung number 1 Huwag kang mag-aasawa ng hindi mo kalahi, ng hindi mo kapanalig. Bakit? Ilalayo kayo niyan sa akin. Grabe, no? Tapos ikaw, ginaligatsokan dita. Gusto mo, pogi. Yan naman yung problema Kapag malayo ka sa Panginoon, yung standard mo, iba Di ba? Mga lalaki naman, mandilo na ko man kasi. Manayos-nayos kayong ditak Kaya tuloy, nag-aasawa na unbeliever itong mga kababaihan na Kristiyano. Pastor, alam mo masanting king church. Wala na masanting, alam pa mandilo. Diba? Kayo mandilo kayo. Ano tayo napunta doon? So, yun sinasabi po natin, mga kapatid. If we're not listening to God's Word, ano nangyayari? Kagaya ni Sarah, she did not trust in God's promise. Pinapakita doon na hindi ka talaga nagtitiwala sa Diyos. Pinapakita doon na hindi mo talaga kilala ang Diyos. Bakit? Mas magaling ka pa sa Diyos Lord, baka naman pwede to. Galing ginawa ni Sarah, tama? Pwede to, Abraham. Diba? Kaya dinil siya ng Panginoon after this one Bakit? Hindi nag-take responsibility si Abraham na, no! Ito yung utos ng Lord. Under desire itong bida natin. Diba? Yes. Love. Yes. Kaka-yes niya. Ano nangyari? They will suffer a consequence. Kaya kung may yung mag-asawa na nakikinig ngayon, sige, asawa pa more. Ayusin ho natin. Amen? Pangalawa, makita nyo dyan. Ano nangyari kapag di ko nakikinig ng salita ng Diyos? She did not take responsibility of her action. Okay? So, instead na makita mo yan, di ba? Hindi mo nakikita yung consequence. Ibig sabihin, mga kapatid, wala kang wisdom. Amen? Sa lahat ng bagay, kailangan nyo ng wisdom. Tama? Mga nanay, tama? Kapag ang anak nyo medyo anga-anga, lalo na sa gawaing bahay, sarap batukan no? Amen? Gawaing bahay lang yon. Amen? Kaya yung battle natin, di ba sinabi ko nga yung devotion kaninang umaga, si Satanas, kapag ina-atake tayo, we are oppressed. Galing sa kaaway yun Di ba? Kapag nagdi-devotion ka, alam mo yun, ang daming distraction, sa kaaway yun. You should know how to fight that. Ano pa? Meron pang isa, yung mundo. Kapag may hinahina ka, ang dali mo masway. Kahit saan ka na lang, nadadala ka na. Wala kang paninindigan. Kaya nga sabi sa Psalm, ano daw tingnan natin singit lang natin kasi kinakailangan natin to. In Psalm 1. Okay? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly,
nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seats of scornful. Notice, but his delight, saan daw? The law of the Lord. Saan? Sa Word of God. When something is mentioned about the Bible, the Word of God, all we have to do is to obey, to listen attentively. Kasi kung hindi, pansinin yung sabi ito, verse 4, kasi yung impact na nagbabasa, yung alam salita ng Diyos, like a tree planted, etc., etc. Tapos, yung ungodly, notice ang Christian ba pwedeng maging ungodly? The answer is yes. Kasi pag sinabi yung ungodly, it's a walk kasi yan, paglakad. Kapag ang mananampalataya, lumalakad siya sa Panginoon, that is godly walk. But if you are walking on the opposite, that is ungodly, hindi yung maka-Diyos. So ngayon, ano nangyayari doon sa mga Kristiyano? Sabihin natin, sa panahon natin, Kristiyano na hindi lumalakad. They are like chaff. Okay? Ano ba yung chaff sa Tagalog? Dayami. Para mas maintindihan natin. Okay? Dayami. Dayami, magaang ho yan. Kayang liparin niya ng hangin kahit saan. Chaff which the wind driveth away. Okay? Therefore, the ungodly shall stand in the judgment. In short, alam mo yun, walang paninindigan. Ang mundo kasi, ang world, gagawin niya lahat para mahatak kanya. May system nga eh. May daloy. Paano yung madi-differentiate ang patay na isda at buhay na isda sa agos? Yung patay na isda, sumasabay lang sa agos. Yung buhay na isda, lumalaban yan. Tama? Mahirap, yes, pero lumalaban. Bakit? Buhay eh. Pero yung patay, susunod lang yan. Kamusta rin yung buhay spiritual natin? Buhay o patay? Kasi kung sunod ka lang sa agos, yari ka dyan. So, tatlo yun, di ba? Satan, the world, and carnal, which is the flesh. Naku, may mga battle tayo. Lalo yung mga minana nating ugali. Yan, mga ugaling namanan ninyo. Pamilya namin, maraming ugali. Sa dalawang ugali na lang. Okay? Matapang kami. Matapang ako eh. Suplado, pagagalitin. Nakikita ko yung traits ng lolo ko sa akin. Sa totoo lang. Masakit man hong aminin. Mahal ko yung lolo ko, pero may nakuha ko doon. Hindi lang pagiging kalbo. Siguro nakikita ko ng lolo ko ngayon. At alam ko na nakikita ko ng lolo ko. Siguro parang, I don't know, if he's praying for me or wishing me na, alam mo yun, Apo, ayusin mo yung ugali mo. Mga tipong ganon. Someday, magkikita kami ng lolo ko. Siguro magtatawanan na lang kami. Nakita mo yung di ba? Apong Martin. Kayo, ano yung ugaling meron kayo? Iba sa inyo, sagad hanggang buto yung kamalditahan. Ayan o. Anak kang katamad. Di ba? Hindi, may gano'n promise. Aminin nyo man at hindi. Kinakailangan po natin, kasi kung hindi natin aminin yung mga natin, weaknesses natin, nanamanan natin, paano tayo pagagalingin ng Diyos? Kung may ugali kang mapanira, mapagmarites, suko na natin yan. Magagalitin, backstabber, favoritism. Maraming ganyan sa church. Kaya dapat iwasan na natin yan. Diba? Yung tipong ang kabati mo lang yung okay sa iyo. Diba? Minsan may mga ganun eh. Pag may buritsura, may papansinan. Puta, mahawa ko kay katulingan na. Lo, nakakahawa yung pagiging maitim. Nagigets niyo? It sounds petty, pero alam nyo, nililinis ng Panginoon yung ating ugali eh. Bakit? Ang direksyon mo kasi panlangit. So, dapat ugaling makalangit. Amen? Hindi ugaling makaimpyerno. Ano? O, sabi mo katabi mo, ugaling panlangit, ha? Hindi ugaling impyerno. At yung pangatlo, waksan na nga natin, she did not take her action seriously. Ganyan ang taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Pag nagkakasala, wala yung pag-amin. Anong ginagawa niya? Isa lang nga lang yan eh. Okay? Di ba? Yung ginawa ni Sarah, ang ginawa niya, she blamed Abram. Tingin sa verse 5. Oh, my wrong be upon thee. Ang lakas naman ng loob nito. Di ba? I mean, under lang to kasi bida natin eh. Kaya mga men, ayusin natin.
Amen? Kayo mag-amen ng mga men. Alam na this. My wrong be upon thee. I've given my maid into thy bosom. And she, lae. Bakit? Hindi niya alam ang salita ng Diyos. Yan yung consequence. If you don't know the Word of God, yan yung consequence. Nagiging mangmang ka. Kapag alam mo yung salita ng Diyos, you are guided. Hindi naman ibig sabihin na alam niya dapat magiging bossy si Abraham. Hindi yun eh. Lalakad siya in his integrity and with wisdom. Amen? So, alam niyo na, kapag sumusunod sa salita ng Diyos, lumalakad with integrity, with wisdom, at ano pa, organized, maayos. Kasi ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen? Amen po ba? Kapatid, that is why we need to follow God's Word. Ano yung mga bagay na isusuko nyo ngayong oras na ito? Kasi sa ngayong taon na ito, puro application tayo ngayon. Application, personally, sa bahay, sa trabaho, sa asawa, tinuturuan tayo ng Panginoon. Let me tell you this. As I have parami na nakikilala kong pastor at churches, mapalad ho tayo. Napakapalad ho natin. Saka makakita yung mga churches, pinagpe-pray nila, dumami, gumanda yung building. Tayo hindi, iba yung tono. Diba? Umiiyak kayo kasi, imama ko kasi, tutuking devotion, pag-pray ke talaga. Tipong ganon. Kakaiba yun. Pag-pray ko po kasi munta na ako Manila, malungkot ko kasi King Church. Alam mo yun? Saka makita ng ganung prayer. Kaya pala nagiging totoo yung slogan ng ating church. Ano yung slogan ng ating church? Life change makes the difference. Yan yung pinagkaiba. So kapag walang nababago, delikado. So, tanongin natin, anong babaguhin ng Diyos po sa atin? Hindi ko na maisa-isa kasi nakikita ko naman, naririnig, kasi dati-dati parang pastor lang eh. Ngayon, nagdi-disciple na tayo eh. Okay? And then pag matibay na yung loob, then lalabas na naman uli tayo. Ganun yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Salamat at nawa, sama-sama tayo. Maging tema natin, but as for me and my house, we will serve the Lord. Pastor, hindi ko pa kasama yung pamilya ko. Sabi nga ni Itel, umiiyak pa yun eh. Pinagpe-pray ko din po, sana makasama, makagaya ninyo. Mga tipong ganun. Although, sige nga, pag-pray na natin din yan. Tapos gawa tayo ng paraan para somehow magkaroon tayo ng strategy para ma-invite po natin sila. Ganun po yung gawin po natin. Amen? Amen po ba? And if you are enjoying your relationship to God sa simula ng taon, dalangin ko na hindi mawala ang apoy ng paglilingkod, ng pananampalataya sa puso at isipan ng bawat isa po sa atin. Tayo po lahat tumayo, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, salamat po, Ama, sa oras na ito. Father, we are so blessed. And we would like to offer you thanksgiving, praises, the glory na karapat-dapat para sa iyo. Panginoon, patuloy po kami nagpapakababa. Mga simpleng tao lamang po kami. Gusto nga lang po namin may pagmalaki, hindi yung talino, hindi yung kayamanan, hindi yung kasikatan. Pero kung may gusto mo kami pagmalaki, ikaw po yun. Salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Lagi, Panginoon Diyos, kayo po ay usap sa panalangin. Kung dati-dati, Panginoon, sa pagbasa ng Biblia, now, Lord, we are trying to do everything para mas lalo pa kaming lumalim at makilala po kayo. And that is through praying and communicating and talking to you, O God. Kaya hiningi ko po, Panginoon Diyos, help us to enjoy every minute ng aming pong paglilingkod. Ngayon, Panginoon Diyos, itong mga taong ito, kahit malate sa school, sa trabaho, they are enjoying their relationship to you. Salamat, Panginoon. Kasi alam po nila kung gaano po ito kahalaga.
Panginoon, alam po namin na kapag inuna po namin kayo, hindi po kami mabibigo. Salamat, Panginoon Diyos. Hinihingi ko po na mas lalo pa po kami tumatag, tumibay ang aming pananampalataya ngayong 2024. We ask, Lord, na mas lalong makilala namin kayo at maipakilala po namin kayo. Salamat po ng marami, Ama. Ito lang po aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang gabi sa ating po lahat.